Kaya dun sa mga nagsasabi na umalis na kayo, fine! Gusto niyo umalis kami? O, sige, aalis kami. Kaya sa mga gustong sa laging nagsasabi na umalis na kayo, okay, fine, okay, fine, okay, fine. Aalis na po kami. Nagwagi na kayo. Aalis na po kami ni Bay. Aalis na po kami. Come so far away from home, there's no way I'm turning back now. Ay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Ayan po, no? Siguro po, nabasa nyo naman po siguro sa thumbnail natin kung patungkol saan yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, mga kabisnes, gusto ko po munang magpasalamat. Unang-una kay Ma'am Eleanor sa inyo pong pabigas. Yun. Another blessings. Tawag ka ni Papa. Another blessings po na galing, isara mo yung pinto ha. Another blessings po galing kay Ma'am Eleanor. Ayun, thank you so much po Ma'am Eleanor sa inyo pong pagmamahal sa buong Kabisnes family, sa mga Kagwangs family. Thank you so much po. At sa pinaabot niyo po ang 3,000 pesos, pandagdag po sa pambayad namin ng motor. Maraming salamat po Ma'am Eleanor. Then malaking tulong din po yun din. Kahit paano po is makakales po ako sa monthly namin dahil nga po ang monthly namin sa motor is nag-range po siya ng 6K. So, yun, konti na lang yung bubunuin ko para this month. Kaya maraming salamat po, Ma'am Eleanor, sa inyong pagmamahal. So, ayan, proceed na tayo mga kabisnes sa ating topic. Our topic for today. Gang! Sa ating topic for today, mga kabisnes. So, ang topic po natin ngayon ay patungkol po dun sa mga nagko-komento, mga kabisnes, na kami raw po ay wait lang, umalis na raw kami sa kabisnes. Uy, wow, sana all alis na raw kami, chupi, sana all. Ayun, wait lang. Maraming nagsasabi dito na kami nga daw ay umalis na. Wait lang, may ano kasi ako rito may ayun. Sabi netong isa, si Emilia Lalong, umalis na kayo sa KB para payapa na kayo. Para daw po payapa na raw kami. Ano kami? Payapa daw. What do you mean by payapa? Para daw pumayapa na kami. Ang ibig niyo po bang sabihin para magulo po ba? As far as I remember, as far as I know, hindi po magulo, masaya nga po Masaya nga po. So, paanong pumayapa? Paanong maging payapa? Samantalang payapa yung puso't isip namin, sa aming mag-asawa ha, payapa yung puso't isip namin, lalo na wala kaming inaapakang tao. Wala kaming nasasagasaang ibang tao, higit sa lahat, wala kaming nasasaktan ng ibang tao. Kung payapa lang po pag-uusapan, payapa naman po yung puso't isip namin. So, bakit nyo pa po gustong umalis kami? Para saan yung sinasabi nyo pong payapa? Kayo po, ang masasabi ko po sa inyo is, kayo po ang pumayapa, maligayang payapa po sa inyo, sa iyo mismo. Sana'y pumayapa ka na. Ay, ang sama, di ba? Hindi, joke lang po. Hindi, maging payapa po sana yung puso nyo po.
na kami ay mapayapa naman ang aming mga puso't isipan. Para saan po yung sinasabi niyo pong pumayapa po kami? Aalis kami para pumayapa. Hindi po magiging payapa yung puso't isipan namin kung aalis kami. Bakit po hindi niyo po magawang maging masaya at pumayapa na kami ay payapa namang namumuhay rito kasama ang ka-business family, di ba? Tapos meron pa pong isang komento. Ito si Winner Take All, ang account niya po is 1 month ago. So it means kilala na natin kung sino ito. Hanggang dyan na lang kayo nakasandal, dapat mag-isip kayo. Kasi may sabi niya, basahin ko muna. Hanggang dyan na lang kayo nakasandal, dapat mag-isip kayo. Tumatanda na kayo, dapat may sarili kayong pag-aari, yung masasabi nyo na talagang pag-aari nyo. Alam nyo po, etong vlog na to mga ka-business is panggising na rin po ito. Marami kasing mga komento, nitong nakaraan pa, alam ko pong napanood po ito nung iba na nakapasok po sa live namin na umalis na raw po kami dahil hindi raw po kami aasenso sa ka-business. Umalis na raw kami para daw magkaroon kami ng bahay at lupa. Umalis na raw kami para makapag tumaas pa raw kami. Gaya nito ngayon, no. Ito mga ka-business, real talk, prangkahang usapan, prangkahang sa akin ha, ito yung reality, mga ka-business. Sana may mga ka-business tayo dyan, no, na mga dating viewers ng ka-business na makakapagpabukas sa isipan nila. Kasi para sa akin, ito yung totoo ito yung prangkahang usapan. Doon sa mga nagsasabi na umalis na kayo para umasenso kayo, sa tingin nyo po ba, hindi pa ba kami asenso? Saan po ba kami nanggaling? Lahat po ng mga umalis sa ka-business, saan ba sila nanggaling? Ito yung tanong. Saan po ba sila nanggaling? Kaming lahat po ay galing sa baba. Walang-wala. Lahat po, kahit yung mga umalis na sa ka-business, sila po ay galing sa wala. Pumunta sa ka-business, napunta sa ka-business ng walang-wala. Ngayon nyo po sabihin sa amin na hindi kami umasenso. Yung mga umalis, nasaan po ba sila ngayon? Hindi ba kayo na yung nagsabi, nasa mataas na sila, umasenso na sila. Umasenso sila, kundi dahil nakilala nyo sila, kung hindi dahil sa ka-business. Sa tingin nyo po ba, mapupunta sila sa pedestal na kung nasaan sila ngayon, kung hindi dahil sa ka-business? Kung hindi sila binild up, hindi sila ipinakilala ni ka-business sa inyong lahat. Ngayon, ano ang mas masakit? Eto, prangkahan na pagkakasabi. Alam nyo kung anong masakit? Sa nangyaring pag-alis, wala namang problema kung sinuportahan nyo sila. Yung mga viewers ng ka-business, wala pong masamang suportahan nyo po sila. Hindi po masamang suportahan sila yung mga umalis. Kaya lang, nakalimot yata kayo. Nakakalimot kayo na ang ka-business ang nagpakilala sa kanila sa inyo. At nagtataka ako, sa totoo lang, sa akin nagtataka ako na bakit parang ang lumalabas, simula nang umalis yung iba, naging masama ang tingin ng iba kay ka-business. Why? Oh, why? Oh, why? Samantalang, wala namang ginagawang masama. Sila ate at sila... Sorry po. Walang ginagawang masama. Sila ate at kuya. Sa kanila. Masama ba yung payuhan? Sawatahin kung may mali? Mali ba yun? Masama ba yun? Kasi ang lumalabas kasi, ang ka-business ang naging masama
Dahil yung iba ay nagpapaawa. Nagpapaawa sa mga vlog nila, which is sobrang nakakapagtaka. Bakit ganun ba? Ito, ano lang sa akin naging question, malaking question kasi sa akin talaga. Naging malaking question sa akin. Kasi, masaya naman si kuya na sinuportahan nyo sila. Walang masamang dinapay ang ka-business, especially sila kuya, na sinuportahan nyo sila. Masaya sila ate at kuya na sinuportahan nyo pa rin sila. Na kahit umalis na sila sa ka-business. Kaya lang, ang nangyari kasi is, bakit naging masama ang ka-business? Sa tingin ng iba. Di ba napakalaking question naman yun? Samantalang kung tutuusin, andyan ba sila ngayon? Makikilala nyo ba? Susuportahan nyo ba sila? Mamahalin nyo ba sila kung hindi dahil binild up sila ni ka-business? Tanungin ko kayo. Mamahalin nyo kaya sila kung hindi sila tinuruan? Hindi sila ginabayan ng isang ka-business? Sige nga po. Tapos ngayon ang lumalabas, ang masama, sila ate at kuya. Hindi nyo ba naisip? Kami, sa amin sa mga umalis, eto lang din ang maano ko Lahat naman tayo, napapagalitan, napagsasabihan, di ba? At may karapatan sila na magalit. Kung kinakailangan, may karapatan silang pagsabihan kami kung kinakailangan. Dahil nga, hindi ka naman pagsasabihan, hindi ka pagagalitan kung walang rason. Pero, ano bang itinuro sa atin nila ate at kuya? Hindi ba wag maging balat sibuyas? Kung tutuusin yung mga umalis, mas matindi pa nga yung mga pinagdaanan namin Mas matindi pa nga yung mga issues patungkol sa amin Pero, nagtanim ba kami ng galit? Nagtanim ba kami ng sama ng loob? Kila ate at kuya? Hindi ba? Napabuti pa nga Napabuti pa nga kami. Kayo, napabuti pa nga kayo yung mga umalis. Ang masakit lang kasi at mas masaklap. Bakit hindi nyo magawang maalala sila ate at kuya? Diyos ko Marimar, saan ba kayo nanggaling, Nung walang-wala kayo. Hindi naman sa panunumbat, mga kabis. Hindi naman ako, kasi, ang pangit naman kung manunumbat. Pero ang gusto ko lang, iparealize or maalala man lang nila, saan ba kayo nanggaling bago kayo napunta sa ka-business? Saan ba kayo? Hindi ba nasa pinakapababa kayo? Nung walang-wala kayo, sino bang nilapitan nyo? Tinanggihan ba kayo ni ka-business? Nung mga panahong walang-wala kayo, tapos ngayon hindi nyo magawang kamustahin, hindi nyo magawang maalala yung taong naglagay sa inyo sa pedestal na kung nasaan kayo ngayon? Hindi ba? Bakit hindi nyo magawang maalala ang taong tumulong, ang taong nagmalasakit at nagmahal sa inyo? Bakit hindi nyo magawang maalala dun sa mga umalis? Tapos, ang nangyayari, hindi nyo magawang maipagtanggol, hindi nyo magawang sawatahin yung mga taong nambabatikos sa pamilyang siyang naglagay sa inyo sa kung anong naaabot nyo ngayon. Diba? Ito lang naman ay real talk, mga ka-business. Hindi ako galit. Hindi rin po ako, baka sabihin nyo, kaya ako nagsasalita dito dahil naiinggit na naman. Kasi laging ganun po yung naging bukang bibig ng ibang tao. Naiinggit. Pero sa totoo lang, hindi po. Wala akong kainggit-inggit sa mga ganung bagay. Wala po Hindi ko po maramdaman yung inggit. Sakit, nararamdaman ko. Nasasaktan ako. Batuhin nyo ko, kung babatuhin nyo ko, fine. Pero yung mga taong nagmalasakit sa inyo, nagmahal sa inyo, itinuring yung pamilya, itinuring kayong pamilya, doon ako nasasaktan dahil sinasaktan nyo ang damdamin nila ate at kuya. Kaya doon sa mga nagsasabi na umalis na kayo, fine!
Gusto nyo umalis kami? O, sige, aalis kami. Gusto nyo umalis kami ni Bay? Okay, fine, aalis kami. In your dreams. Diba? In your dreams, in your wildest dreams. Ganito yan. Kaming lahat ay may karapatang umalis. May karapatan kaming mag-explore. May karapatan kami at hindi kami hinahawakan o tali sa liig na gaya ng sinasabi ng iba. Na, tali kasi yan sila sa liig. Ganyan, ganon. Walang ganon. Pinapayagan, simula nung nagkaroon ng channel ng mga kagwangs, pinayagan po sila na kung gusto nyong mag-explore, is pwede. Makipag-usap kayo ng maayos, magpaalam ng maayos, at higit sa lahat, huwag kakalimutan ang communications. Nalala niyo ba mga ka-business nung nagpunta kaming, nagbakasyon kami ng mostly isang buwan din yata yun eh. Sa Lanao, yung nangyari sa akin. Nalala niyo pa buboy yun? Kahit mga ka-business nagbakasyon kami, hindi kami nagkulang ng communication kila kuya, kila ate. Pangungumusta. Hindi po namin nakalimutan magkaroon ng communication sa kanila. Sana ganun dapat ang nangyari sa mga umalis. Wala namang problema kung gusto nyong umasenso eh. Walang problema yun. Gusto nyong mag-explore, gusto nyong maiba naman yung tema ng vlog. Walang problema yun eh. Pero sana pinanatili nyo yung komunikasyon. Kaya lang hindi ganun ang nangyari mga ka-business eh. Tapos, niha-niho, or kahit man lang siguro mabanggit sa vlog na, shoutout po, ka-business, Mrs. ka-business, Papa Deans, Boss Dave, Budang, wala, as in, wala nang binanggit. Anong nangyari? May ginawa bang masama sila ate at kuya sa inyo? Doon sa mga umalis? Anong nangyari? Ba't naging ganun? Yung mga pangyayari. Bakit? Parang, ang sama-sama nila ate at kuya sa tingin ng mga viewers na galing din naman sa ka-business. Nagaling sa ka-business. Bakit? Bakit naging ganun? Ang sakit-sakit ang sakit-sakit isipin, ang sakit, alam niyo yun, ang sakit ba na bakit ganun? Wala namang problema kasi talaga na sumuporta kayo sa kanila, sa mga umalis. Walang problema yun, masaya sila ate at kuya na ganun ang nangyari. Kaya lang, ang lumalabas kasi, masaya sila. Ang lumalabas kasi masama sila, kuya at ate. Sa paningin ng iba, bakit? Bakit ganun? Wala namang masamang tinapay. Imagine niyo, si kuya pa nagpakumbaba, si kuya na nga lahat-lahat eh. Masama pa rin siya? Masama pa rin sila? Sa kabila ng lahat? Sa kabila ng nakilala nyo yung mga umalis dahil kay ka-business? Bakit? Ang laking question sa utak ko hanggang ngayon na hindi ko masagot. Na bakit? Bakit ganun? Bakit naging ganun yung pangyayari na si ka-business ang naging masama? Wala bang ginawang mabuti si ka-business sa inyo, sa mga umalis? Tanong ko sa inyo, sa mga umalis, wala bang ginawang mabuti sa inyo si kuya? Si ate? Na niha-niho, wala na kayong, hindi nyo man lang, parang nagkaroon kayo ng bigla ng amnesia? Di ba? Nagkaroon ng amnesia. Hindi naalala si ka-business. Hindi naalala si Mrs. ka-business. Tapos nagawang magpasalamat sa iba. Ano yun? Di ba? Ang sakit isipin ng ganun mga ka-business. Kung gustong mag-explore, kung tutuusin, kung magpapaalam kami, oo, sabihin natin, pagka-aalis kami,
Uwi kaming probinsya ni Bay. Doon na kami magva-vlog. Pero, hindi namin aalisin yung komunikasyon namin kila ate at kila kuya at saka first family. Andun pa rin yung okay yung relasyon. Kasi nga pamilya eh. Sana maisip to ng mga umalis na hindi ba naging pamilya nyo sila? Hindi ba naging pamilya nyo kami? O wag na nyo na kami idamay kasi alam namin na wala kayong ano sa amin. Sila ate at kuya na lang ang isipin nyo at ang first family. Hindi nyo ba sila tinuring na totoong pamilya? Dahil sila ang turing sa inyo, alam ko, ramdam nyo yan. Nararamdaman nyo yan dahil kami nga nararamdaman namin eh. Na minahal kayo ng totoo nila ate at kuya kung tutuusin. Pantay-pantay naman. Pero minahal kayo ng totoo nila ate at kuya. Pero anong nangyari? Sa mga umalis, anong nangyari? Ba't naging ganun? Ba't naging ganun yung isipin? Ba't naging ganun yung ano? Yung naging ano nyo ba? Naging tawag dito? Ba't naging ganun yung pinapakita nyo? Yun. Ba't naging ganun yung pinapakita nyo sa mga umalis? Hindi, etong lahat mga kabisnes, baka isipin ng iba, lalo na yung mga makikitid ang utak. Yun. Sana magbukas ng isipan ito sa lahat po ng mga viewers. Paano po kaya, eto, for example, kasi alam ko, nakikita namin sa analytics namin mga kabisnes, na mostly po sa mga nanonood sa amin, sa aming lahat, is mga nanay at tatay. May mga anak, may mga apo. What if ko po kaya, kasi di ba ang nangyayari is nagiging masama sa paningin ng iba, sila kuya. What if po kaya baliktarin natin ang sitwasyon? What if kayo ang nasa kalagayan ni ka-business? Hindi nyo ba sasawatahin yung mga anak nyo? Kung may nagawang mali? Hindi nyo ba pagagalitan? Hindi nyo ba pagsasabihan? Kung may nagawang mali, yung mga anak ninyo? Diba? Tapos, what if kayo yung nasa kalagayan ni ka-business, tapos ganun ang ginawa ng mga umalis sa inyo? Hindi ba kayo masasaktan? Hindi ba kayo makakaramdam ng kirot sa puso, sa damdamin nyo? Na yung mga umalis, kinalimutan na kayo? Alam nyo mga ka-business, kung kami man ay aalis, kung kami man ay mag-i-explore sa ibang lugar, mag-i-explore ng another content, if ever lang naman, hindi ko naman sinasabi na gagawin namin, ha? Gaya nga nasabi ng iba, hindi natin hawak ang buhay or kung anong mangyayari. If ever man na mangyari yun, na aalis kami, hindi namin kakalimutan or hindi namin wawalain yung komunikasyon sa mga taong pamilya. Pamilya ang turing sa amin at hindi ibang tao. Diba? Totoo yun mga ka-business. Maraming nagsasabi na pwede naman kayong magpaalam. Even sila kuya sinabi yun. At sa lahat naman yun ano naman yun, pangkalahatan naman yun sinabi sa aming lahat. Dati pa nila kuya. Na kung sakali man, huwag lang kayo makakalimot. Huwag nyo lang kaming kalimutan. Yun lang naman yun Tapos, give credit sa mga tao, credit sa mga taong ayun ka ngayon, Ayun ka ngayon. Asinsado ka na ngayon. Pero mararating mo kaya yan? Mararating nyo kaya yan sa mga umalis? Mararating kaya nyo yan kung hindi dahil sa vlog ni ka-business? Kung hindi kayo binild up, hindi kayo tinuruan, hindi kayo ginaid ng isang ka-business?
Sa tingin nyo. Tapos, ang tingin nyo ngayon sa ka-business, yung mga viewers na andyan sa mga umalis, ang sama ni ka-business kasi ganyan, ganun, ganyan, ganun, ganyan, ganun. Nakakapagtaka naman talaga. Diba? Paulit-ulit, no? Paikot-ikot ako. Pero, yun po yung totoo. Talagang, kahit anong sabihin ko rito, doon pa rin papunta yung usapan. Bakit naging masama ang tingin ng viewers kay ka-business? Ng mga, simula nung umalis yung iba. At napunta sa kanila. Dahil nga po, ang nangyari, wala naman sana masamang tinapay sila kuya Diba? Tapos, ang nangyayari, ang sama-sama ni ka-business sa tingin nila, sa tingin ng ibang viewers. Wala bang nagawang kabutihan ng ang isang ka-business? Diba? Kasi ganito yan Kung kami-kami lang, nagsimulang magkaroon ng YouTube channel, ayun nga, pasensya naman kayo mga ka-business, kinat ko lang kasi kumain po kami Ayun. Kung kami-kami lang naman talaga mga ka-business na mag-start kami ng kami-kami lang sa aming mga YouTube channel, wala po. Wala kaming, walang patutunguhan yung, namin. Walang patutunguhan yung channel namin. Wala. As in, wala kami. Nga. Yun yung totoo. Kung kami-kami lang. Pero, pinild up kami. Eto real talk pa rin to. Sino bang nagpangalan sa akin na maldita? M2. Si ka-business. Si Bay Papaya, hindi Bay Papaya ang palayaw niya, kundi Crisilito, Litoy. Hindi Bay Papaya. Si ka-business ang nagbigay sa kanya ng Bay Papaya. Si Buknoy. Kilala niyo siyang Buknoy dahil kay ka-business. Istong, nakilala niyo siyang Istong dahil kay ka-business. Burnok, nakilala siyang Burnok dahil kay ka-business. Pero hindi yan yung mga palayaw nila. Diba? Ako, sino nagpalayaw sa akin ng maldita? Nakilala niyo akong maldita, M2, Biday. Dahil kay ka-business. Dahil si ka-business ang nagpakilala sa amin. Mamahalin niyo ba kami? So, ganito pala mangyayari niyan mga ka-business kung sakasakali. Kung ako, aalis kami, ito example lang. Kunwari, aalis kami sa ka-business. Tapos, magsasarili kami. Tapos, gagawa ako ng issue para makisimpatya kayo sa akin. Para magdadrama ako mga ka-business para yung simpatyan nyo ay lumipat sa akin. Sa amin ni Bay Papaya. Pwede kong gawin yun mga ka-business. Magaling akong magdrama mga ka-business. Magaling akong umakting mga ka-business. Kaya kong gawin yan. Kung gugustuhin ko. Kung gugustuhin namin mag-asawa. Tapos gagawa ko ng issue sila ka-business. Na masama sila. Gagawan ko ng issue para magkaroon ako ng views. For the views. Ganun ang gagawin ko. Pwede kong gawin yun. Kung sakali, wait lang mga ka-business, mag-jacket lang ako, ako'y nilalamig na. Pwede kong gawin yun. Kung tutuusin. Ganun ba? Tapos lilipat na kayo. Ganun yung nangyari Tapos lilipat na kayo sa amin. Sa amin kayo makikisimpatya at masama ang tingin nyo kay ka-business dahil nagsalita ako at gumawa ako ng issue. Magiging masama talaga tingin nyo kay ka-business. Ganon. Ganon bang mangyayari kung nagkataon mga ka-business? Pero hindi Hindi ko kayang gawin yun sa mga taong naglukluk sa amin. Asenso lang. Hindi namin kailangan. Diyos ko po. Gusto namin kumasenso. Oo. Pero kung compare nyo naman yung noon sa ngayon, ang layo naman ng inangat namin, mga ka-business, kung tutuusin. Nakakatulong kami sa pamilya namin. Pangunahin kailangan na namin. Pasensya na kayo mga ka-business, talagang makati ang aking ilong. Buset. Kung pangunahin pangangailangan lang naman, pagkain,
bahay, nakakapag-aral yung anak, check. Check lahat yun. Check na check. Ngayon, asenso, lahat tayo pinangarap umasenso. Hindi ko sinasabing hindi ko kailangan ng pera. Doon sa nagsabi, no, na plastic daw ako dahil sinabi ko rin na hindi ko kailangan ng pera. Wala akong sinabing hindi ko kailangan ng pera dahil lahat ng tao. Walang tao sa mundo ang hindi nangangailangan ng pera. Common sense. Diba? Common sense. Alam yan. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Lahat tayo kailangan ng pera. Pero hindi kami nagmamadaling umasenso. At hindi ko pinangarap na pera. Kung magkakaroon ka ng pera, yung paghihirapan, hindi yung perang kasi yung pera na uubos. Mga bagay na uubos. Pero yung respeto sa mga taong tumulong sa'yo, yun ang hindi kayang masuklian ng kahit na anong salapi. O pera gaya ng, wala. Hindi kayang yun, tumbasan ng kahit na anong salapi, yung naitulong sa'yo ng mga taong tumulong. Diba? Sa akin yun, in my own opinion lang naman. So, ayun nga, doon sa mga umalis, diba? Sana, ibigay nyo pa rin yung karapat-dapat na respeto doon sa mga taong tumulong sa inyo. Yun lang naman respeto sa mga tumulong sa inyo. Grabe talaga. Napakalaki kasing question sa akin yung mga nangyayari na sa kanila napunta yung simpatya sa mga umalis. Sobrang wow. As in wow. Kaya eto, sana magbukas isipan, hindi ito panunumbat or kung ano paman o paninira. No. Walang ganun. Sa akin, gusto ko mabuksan yung kaisipan ng iba, lalo na doon sa laging nagko-comment, laging nagme-message na umalis na kayo para umasenso kayo. Umalis na kayo kasi ganyan, ganun. No way. No way. Asenso kasi, gusto naming umasenso, pero gusto namin umasenso na wala kaming naaapakang tao at nasasaktan tao. Aasenso kami paunti-unti, hindi pagmamadali na galing ka na, nandito ka na sa gitna, tapos sabay ganun ka na sa taas agad. Diba? Taas ka na agad. No, hindi ganun. Kasi ang taong napakataas, alam niyo yung galing ka na dito tapos bigla kang taas, ay, grabe ang bagsak niyan pag nagkataon, mga kabisnes. Grabe ang bagsak niyan. Kasi nga, di ba, sabi nga, ang taong nagmamataas ay ibinababa. At ang taong nagpapakumbaba ay itinataas. Tama ba ako? Di ba? Kaya, kung pag-aasenso lang po ang pag-uusapan, yung sinasabi nila na nakasandal pa rin daw kami sa ka-business. May sarili naman kaming mga vlog Ano pinagsasasabi nyo? Nakasandal pa rin kami sa ka-business. Itong mga content namin, sarili naming, sarili naming isip yan. Hindi ng ka-business. So, kung nagsinasabi yung nakasandal, hindi ba sila sumandal sa ka-business noon? Diba? Sana maisip yan Hindi pa sila, hanggang ngayon kung tutuusin, nakasandal pa rin sila sa ka-business dahil kung hindi sila nakasandal sa ka-business, yung mga viewers na yan, hindi yan mapupunta sa kanila. Kaya lang, nakasandal pa rin sila sa ka-business at hindi nila kayang ipagkaila yun na kahit kung ipagkakaila nila sa sarili nila, yung mga umalis na kung sakaling ipagkakaila nila sa sarili nila, na kung saan sila galing, sarili nyo lang niloloko nyo.
pag nagkataon. 'Di ba? Oo, sabihin natin na wala na kayo sa ka-business. Pero hindi nyo may pagkakaila sa sarili nyo na nakilala kayo kung hindi dahil kay ka-business. Kung hindi kayo tinulungan, hindi kayo binild up, hindi kayo pinagmalasakitan ng isang kuya ka-business. Sad reality, no, hindi siya sad reality eh. Koy? Hindi ko alam. That's the truth. Yun ang totoong realidad. Na kahit anong pagkakaila ng sino man sa inyo na sa mga umalis, dun sa mga umalis, hindi nyo pa rin talaga kayang ikatwa yung katotohanan. Ikatwa ba? Yun nga, ipagkaila. Ang katotohanan, wala kayo sa pedestal na kinalalagyan nyo kung hindi kayo tinuruan ng isang ka-business. Hindi kayo, ano ba tawag dun pa? Yung ginaid ni ka-business. Lalo na in terms of vlogging. Yun. Sana nagbukas ng isipan sa inyo mga ka-business. Kaya sa mga gustong sa laging nagsasabi na umalis na kayo, okay, fine. Aalis na po kami. Nagwagi na kayo. Aalis na po kami ni Bay. Aalis na po kami. Ha? Aalis na po kami. Sa mga utak nyo, charot lang. Aalis na po kami. Gusto nyo umalis kami, di ba? Fine. Aalis tayo pa. Alis tayo. Punta tayong labasan. Punta lang naman kami labasan, mga ka-business. Kasi, gusto kong bumili ng Vicks. Ilalagay ko sa ilong ko. Ang kape eh. Yun. Sorry. Hindi po kayo magtatagumpay na paalisin kami. Hindi po kami ganun ka babaw. Hindi kami ganun ka, yung bang balat sibuyas. Na kahit pagsabihan sumasama ang loob, hindi po kasi kami ganun. Sorry. Sorry po. Hindi po kami ganun. I'm sorry to disappoint you all. Char, English ba? Pasensya na. I'm sorry to disappoint you. Pero hindi kami ganun hindi kami malambot. Yung paniniwala at pagmamahal namin ay hindi po mababaw. Sorry, hindi po siya mababaw. Matibay yung ilang taon si Bay na, di ba? Matibay na po yung pundasyon ng pagmamahal namin sa ka-business family. Kaya dun sa mga umalis, naway, masaya naman kami at sinuportahan pa rin kayo ng mga viewers. Pero sana lang dun sa mga viewers, itong vlog na to ay para po ito sa mga viewers po na ang ginawang ang nangyari na ginawang masama ang ka-business. Eto sana magbubukas sa isipan nyo. Ulitin ko, yung mga umalis, hindi nyo makikilala, hindi nyo mamahalin kung hindi binild up at hindi pinakilala sa inyo ni ka-business. Ayun lang po, salamat po sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na to. Naway magbukas isipan ito sa lahat. At please po, supportahan natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KD official. At syempre po, Famous Budang official at ang channel po ng mga kagwangs, mga ka-business. Please po, supportahan natin. Maraming salamat po at thank you po again kay Ma'am Eleanor sa pagpapaabot ng pagmamahal sa aming pamilya at sa buong ka-business family. Salamat sa lahat ng viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong ka-business family. At salamat din po sa lahat po ng mga buting sponsors mula noon hanggang ngayon. Thank you so much to everybody, and to all, at charot lang. God bless po sa ating lahat, mga ka-business. We love you all po. Bira, banat, todo lang po tayo. Pasensya na po at lagi ako nakawak sa ilong ko na sobrang kate. God bless po mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew.
halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga ka-business naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga ka-business naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?